Chapter 9. Minsan talaga pagdating sa pera magaling din itong anak ko. Di ko alam kung saan siya nagmana. Oo na, pero pagdating natin doon wag mong kakalimutang batiin ng happy birthday si Nana, okay? Paalala ko. Yes po mama. O halina kayo. Mag-tricycle na lang tayo. Sabi ni Leia. Kinuha ko sa kanya ang backpack ni Joaquin. Sumakay na kami sa tricycle. Nagkasya naman kaming 5. 4 kami sa loob, ako si Leia saka isang kasamahan niyang tindera. Kondong ko naman si Joaquin. Ang isang tindera ay sa likod ng driver umupo. Malapit lang naman ang bahay nila Nana. Wala pang ang 5 minuto ay nakarating na kami. Maingay na sa loob ng bahay ni Nana saka ni Tata. Marami ng tao na halos puro tauhan nila sa tindahan at sa kainan. Maraming pagkain sa mahabang mesa na puro mga Chinese food. Happy birthday po Nana. Tibong bati ni Joaquin kay Nana. Ay dito na pala ang poging bata. Kinarga ni Nana si Joaquin sa pinanggigilan. Panay naman nagtawa ng anak ko. Nakisali pa si Tata sa pagpisil sa pisngi ni Joaquin. Nangingiting pinagmamasdan ko sila, para na talaga silang lolo at lola ni Joaquin. Sabik din kasi sila sa apo, dahil ang mga apo nila ay nasa China, malaki din ang pasasalamat ko sa dalawang matanda. Para na rin kasing sila ang tumayong mga magulang namin ni Leia, dito sa Manila sa kalolo pati lola ni Joaquin. Mga bagay na hinihiling ko na sana si mama ay ganito din. Humugot ako ng malalim na hininga saka pinalis ang lungkot sa dibdib ko. Buti di nyo nakalimutan mag-ina birthday ko. Sabi ni Nana. Si Tata na ngayon ang may buhat kay Joaquin. Pwede po ba yun Nana? Syempre hindi no. Ito nga may regalo po ako sa inyo. Inabot ko sa kanya ang paper bag. Kinuha naman niya yun sa kabinuksan. Ngumiti siya nang makita na damit ang laman. Kinuha niya yun. Sa loob ng paper bag. Ganda taa. Gusto kulay saka design. Sabi niya saka inisa-isa ang mga damit sa kanilapat pa niya sa katawan. Napangiti naman ako. Alam ko namang magugustuhan niya. Nagustuhan niyo po ba Nana? Aba gustong gusto ko. Galing talaga ikaw pumili damit. Salamat. Nag-thumbs up siya sa akin. Walang anuman Nana. Happy birthday Nana. Bati naman ni Leia na kumakain na ng Shanghai. Ikaw talaga Leia. Una pa kain kesa bati ako. Nagutom po ako Nana Sarap nyo talagang magluto ng Shanghai. Bola mo pa ako. Nasaan regalo ko? Hindi nyo pa po ako sinuswelduhan Nana. Sunod linggo pa sahod mo. Hindi po ba pwedeng i-advance? Hirit pa ni Leia. Ikaw talaga, isahan mo na naman ako. Kain ka na lang sige. Nagtawanan naman kami sa kulitan ni Nana at ni Leia. Maya-maya ang anak ko naman ang nangulit kay Nana. Pinakita niya ang mga star niya sa kamay sa kabonida, ang mga ginawa niya sa school. Dahil spoiled siya kay Nana kaya ayon may 500 siya. Tuwang-tuwa naman siya. Tiningnan ko ang numero na nakaimprenta sa plaka sa labas ng gate ng isang compound ng apartment. Kumalabog ng husto ang dibdib ko ng tumugma, ang numero ng address na sinend sa akin ng private investigator na inupahan ko. Dito daw nakatira si Jana o sa tunay na pangalan ay Jenica Jess Corpus. Ang tanga ko rin ilang buwan kaming magkasintahan noon pero hindi ko man lang inalam ang tunay niyang pangalan. Kaya nang bumalik ako noon sa Zambales ay hirap na hirap akong hanapin siya. Yung bahay na pinaghahatiran ko sa kanya noon, hindi naman pala siya doon nakatira. Di ko na rin siya makontak. Tapos nasunog pa yung bar na pinagtatrabahuan niya. Di ko na rin makita ang ilan niyang mga kasama sa bar na pwedeng makapagturo sa akin sa kanya. Mayroon akong isang napagtanungan yung babaeng kasama niya na vocalista din. Pero di niya rin maituro kung nasaan si Jana noon. Wala na rin daw siyang kontak. Alam kong galit si Jan o Jenica sa akin dahil hindi ko siya binalikan agad. Sana pakinggan niya ang paliwanag ko kung bakit di ako nakabalik agad. Sumilip ako sa loob ng luma saka kinakalawang na gate. Di ko alam kung pang ilang pinto ang bahay nilang mag-ina dito. May ilang bata ang naglalaro sa loob. May nakita akong isang may edad na babae na nagwawalis. Tao po. Lumingon sa gate ang babae saka nakita ako. Bitbit ang walis ay lumapit siya sa akin. Ano pong kailangan nila? Tanong ng babae nang ngiting-ngiti sa akin. Dagdag. Dito ho ba nakatira si Jana Corpus Jenica Corpus? Si Jenica? Oo dito nga siya nakatira. Yang pangalawang pinto ang bahay niya. Tinuro niya ang pintong nakasarado. Lumunok ako.
Dito nga siya nakatira. Bumangon ang pananabik sa dibdib ko. Nandyan ho ba siya? Ay yun lang, di pa yata nakakauwi. Pero pauwi na rin yun paggabi na din kasi. Pasok ka muna. Kung gusto mo sa loob mo na lang hintayin. Alok sa akin ng babae. Sa kotse na lang ho ako maghihintay. Salamat ho. Sinilip pa ng babae ang kotse. O sige ikaw ang bahala. Tumalikod na ang babae. Pumalik naman ako sa kotse saka doon naghintay. Sabik na akong makita siya saka ang anak namin. Dahan-dahan sa pagbaba anak huwag kang tatalon. Agad kong hinawakan sa braso si Joaquin na pababa ng tricycle. May habit kasi siya na kapag bababa kami ng tricycle ay tumatalon siya sabay takbo. Huling bumaba ng tricycle si Lea na binayaran ang driver. Ginabi na kami kanila na nasaka ngayon lang nakauwi. Ito kasing anak ko parang ayaw pang umuwi. Mabuti na lang pinauwian kami ni Nana ng pagkain kaya di na kami magluluto. Mga busog na rin naman kami. Mama, ang daming pera bigay ta akin ni Nana tapos bigay din ako ni Tata. Pibong wika ni Joaquin na patalon-talon pa habang hawak ko siya sa kamay. E di marami na ikaw pera. Sana all. Piro ko sa anak. Nasa bulsa ng maong niyang short ang pera niya na binigay ni Nana saka ni Tata. Bibigay ko po yun ta inyo mamaya mama para pambili ko po ng milk saka baon ta ko. Aba good boy talaga ang pamangkin ko ah. Ani Lea saka pananggilan ang pisngi ni Joaquin. Pinuksan na niya ang gate. Hinaplos-haplos ko naman ang buhok ng anak ko. Good boy talaga tong baby ko. Kaya mahal na mahal ko ta eh. Pinanggigilan ko rin ang pisngi ng anak. Panay naman ang tawa niya. Maswerte din talaga ako kay Joaquin, dahil hindi siya mapiling bata lalo na at hindi siya sakitin. Matalino pa si at bibong bibo. Nang mabuksan na ni Lea ang gate ay pumasok na kami. Jana, natigilan ako sa katila tinulos ang paa ko sa kinatatayuan ng marinig ko, ang pamilyar na boses na matagal ko nang hindi naririnig. Kumakabog ng husto ang puso ko at para akong may stiff neck na di makalingon. Bakit nandito siya? Paano niya nalaman kung saan ako nakatira? Tito Alden. Bati ni Joaquin na nahihiyang yamakap pa sa bewang ko, pero nakangiti sa kanagniningning ang mga mata habang nakatingin kay Alden na nasa likuran ko. Tiningnan ko si Lea na nakaawang ang labi, habang nakatingin din kay Alden. Kilala na niya si Alden sa hitsura, dahil pinakita ko dati sa kanya ang picture nito. Jess, yung ex mo. Sige na pumasok na tayo sa loob sa kamalamok na. Putol ko sa sasabihin ni Lea sa kabahagyang tinulak papasok si Joaquin. Jana wait. Hinawakan ni Alden ang braso ko. Tila may kuryenteng dumuloy sa mga ugat sa katawan ko nang maramdaman, ang mainit niyang kamay. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Pahablot na binawi ko ang kamay. I'm sorry mister hindi ako si Jana, malamig na sabi ko at hindi pa rin siya nililingon. Parang di ko siya kayang harapin. I know, dahil ang totoo mong pangalan ay Jenica. Please let's talk. Noon pa kita hinahanap. May himig na pagsusumamo sa boses niya. Naninigas ang leeg na nilingan ko siya. Pinatigas ko ang aking mukha sa malamig siyang tiningnan, ilang taon na ba kaming hindi nagkita? 5 taon. Hindi pa ganun kahabang panahon kaya parang sariwa pa sa akin ang lahat. Sa loob ng 5 taon parang walang nagbago sa kanya. Maliban sa bahagyang nag-matured ang mukha niya na bumagay sa kanya at mas lalo pa siyang gumwapo. Lalo pang lumaki ang katawan niya. Painikat ko ng mariin ang mata hinilot ang sentido. Lihim kong pinagalitan ang sarili dahil sa pagpuri ko sa kanya. Jana, di nga ako si Jana, sabi ko sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Fine, Jenica, parang maamong tupa ang mukha niya. Usap tayo please. Mamautap na po kayo ni Tito Alden. Bait po Tito Alden. Bigay niya nga ako pera eh. Singit ni Joaquin ng ngiti-ngiti pa rin at inosente sa nangyayari sa paligid. Tumingin naman si Alden kay Joaquin sa ngumiti. Inabot niya ang pisngi ng anak ko sa hinaplos. Tinabig ko ang kamay niya at kinabig ang mukha ng anak sa akin. Nawala naman ang ngiti ni Alden sa tumingin sa akin. Sugar. Pinandilatan ko siya ng mata. Wag mo kong matawag-tawag na sugar at huwag mong hawakan ang anak ko. Mababa ang boses pero may diin na sabi ko. Gumuhit ang sakit at lungkot sa mata nito. Tumikim naman si Lea. Jess, sa tingin ko kailangan yung mag-usap na dalawa. Nilingan ko si Lea at pinandilatan ng mata pero pinandilatan niya rin ako. Sa loob na kami ni Joaquin. Let's go inside muna baby boy.
Mag-uusap muna si Mama at si Papa Tito Alden mo. Lalo kung pinandlitin ng mata si Lea. Ang daldal talaga eh. Pero di ako pinansin ng pinsan at tinawakan sa kamay si Joaquin niyakag na papasok sa bahay. Kumaway pa si Joaquin kay Alden. Kumakbang ako palabas ng gate saka sinarado ito. Napansin ko pa ang ilan naming kapitbahay na nakatingin sa amin ni Alden. Taas noong hinarap ko si Alden saka humalukip-kap. Ano bang pag-uusapan natin? Malamig na wika ko. Hindi siya nagsalita saka nakatitig lang sa mukha ko. Yung titig niyang pamilyar sa akin. Ganun niya ako tingnan 5 taon na, ang nakakaraan na para bang ako lang ang babaeng nakikita niya. Napaismid ako. Hindi ako dapat magpadala sa mga titig niya. Sugar. Sambit niya. Matalim ko siyang tiningnan. Wag mo nga sabi akong tatawaging Sugar. Okay fine Jana at Jenica. Ano bang itatawag ko sa'yo? Umikot ang mata ko. Jenica na lang, di na ako nagtatrabaho sa bar kaya hindi na ako si Jana. Ngumisi siya. Oh yeah, biruin mo yun ilang buwan din naging tayo pero di ko man lang alam ang totoong pangalan mo. Pati pangalan mo sa social media. Jana din yun pala Jenica ang totoong pangalan mo. Sarkastikong sabi niya. Siguradong nalaman niya sa kapatid niya ang totoong pangalan ko. Alam na rin kaya ni Agnes na nagkaroon kami ng relasyon ng kuya niya. Bumuntong hininga ako. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Mukhang hinanap mo pa talaga kung saan ako nakatira. Matare naturan ko. Wala naman talaga akong balak hanapin ka na kung hindi lang kita nakita sa mall kasama nila Agnes. Tila may kamay na pumigil sa dibdib ko dahil sa sinabi niya. Gagong taa. Akmang magsasalita ako pero inunahan niya ako. Seryoso ang kanyang mukha sa kamatiim na nakatingin sa akin. Sumuko na ako sa paghahanap sa iyo ilang taon na ang nakakaraan. Paano ko naman mahahanap ang taong ayaw magpahanap? Iba ang pangalan, iba ang tirahan na sinabi sa akin. Hindi ko na makontak, hindi na rin ako kino-contact. May message ko sa social media pero di naman ako nire-replyan. Parang wala lang ako na kinalimutan mo. Pasumbat na sabi niya. Bigla naman akong napipilan. Nag-message pala siya sa dati kong account. Pero ilang taon ko na rin kasi yung hindi binubuksan, para umiwas sa mga kamag-anak ko sa probinsya, nakalimutan ko na nga rin ang password. Kaya gumawa na lang ako ng bagong account saka nakalak pa. Lumunok ako at lalong pinatigas ang mukha. Wala siyang karapatan na manimbat. Hindi niya alam kung anong hirap at sakit ang dinanas ko noong mga panahon na kailangan ko siya. Hinintay kita. Halos 2 buwan akong naghintay ng tawag mo. Niha-nihu wala kang paramdam. Sobrang nag-aalala ako sa iyo noon kung ano na ang nangyayari sa iyo pero wala kang contact. Hindi na rin kita makontak. Alam mo bang lugmok na lugmok ako noon, dahil pinalayas ako ng mama ko sa amin. Wala akong makausap, ikaw sana pero wala ka. Tapos noong nakontak naman kita fiancé mo ang sumagot. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin ang malamang ikakasal ka na? Para akong sinasaksak ng patalikod, ikakasal ka na pala tapos nakuha mo pa akong landiin. O baka intensyon mo talaga yun at nung sawa ka na iniwan mo na lang ako. Pinahid ko ang luhang di ko namalayan na pamatak na. Ngayong muli kaming nagkaharap saka nakausap ay unti-unting bumabangon, ang mga sakit na binaon ko sa puso ko. Nagsalubong ang kilay ni Alden tila naguguluhan sa mga sinabi ko. Hindi ko intensyon na iwan ka Sugar, anong fiancé? Wala akong fiancé. Sino bang babae ang nakausap mo noon? Sinaman ko siya ng tingin. Huwag ka nang magsinungaling. Saad ko sa kanya sa mataas na boses. Napapatingin na nga sa amin ang ibang dumadaan. Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong naging fiancé Sugar. Oo may mga nakarelasyon ako dati pero wala ni isa sa kanila ang inalok ko ng kasal. At wala akong ibang nakarelasyon habang tayo. Matiim ko siyang tiningnan at tinansya ang hitsura niya kung nagsisinungaling siya. Gusto mong maniwala ako sa'yo sa tagal mong hindi ko montak. Malay ko ba kung nagsisinungaling ka? Madali lang naman itanggi yun Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako nakakontak sa'yo noon, dahil may nangyaring aksidente. Nawala ng brake ang sasakyan ko habang papunta ako ng airport para bumalik sa'yo sa Zambales. Sumalpok ako sa isang truck. Nagising na lang ako nasa hospital na ako at wal ang maalala, ilang linggo ako nagkaroon ng partial amnesia dahil sa pamumuo ng dugo sa utak ko. Sinungaling. Sinungaling ka, hindi totoo yan.
Gawa-gawa mo lang yan. Wala ka na talagang balak na balikan ako noon, dahil ayaw mo na sa akin. Lumuluha na tinulak-tinulak ko siya at sinuntok pa sa dibdib. Nagsasabi ako ng totoo, Sugar, maniwala ka. Kung gusto mo tanungin mo pa si Agnes. Hindi. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Patuloy ko siyang sinusuntok sa dibdib habang patuloy din ang pagpatak ng luha ko. Nilalabas ko sa bawat suntok ang galit ko sa kanya sa kahinanakit dahil sa pag-abandona niya sa akin. Pero malaya niya lang tinatanggap ang bawat suntok ko. Hanggang sa tuluyan na niya akong niyakap. Nagpupumiglas naman ako pero lalo lang niyang hinigpitan ang yakap. I'm sorry, Sugar, please maniwala ka sa akin. Hindi kita kinalimutan. Hindi kita makalimutan kahit pilit kong kinakalimutan ka, dahil akala ko kinalimutan mo na rin ako. Pulong niya sa tenga ko habang yakap niya ako. Kinalimutan na kita. Matagal na. No, hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala. Nagpumilit aking kumawala sa mahigpit na yakap niya, ano ba bitiwan mo ko? Pinakawalan naman niya ako. Sugar, mapupungay ang mata niyang namumula na habang nakatingin sa akin. Nakaguhit pa rin ang lungkot at sakit doon. Pinahid ko ng kamay ang luha ko sa pisngi at pinitigas ang mukha. Tapos na tayong mag-usap, makakaalis ka na, Alden. Sabi ko tumalikod pero pinigilan niya ako sa braso. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Sugar. Hinablot ko ang brasong hawak niya. Tapos na tayong mag-usap. Hindi pa. Yung anak natin, gusto ko siyang makilala at gusto kong makilala din niya ako. Napalunok ako sa sinabi niya kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Anong anak? Wala tayong anak. Anak natin si Joaquin, anak ko siya. Wika niya na parang siguradong sigurado siya. Napaawang naman ang labi ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na anak niya si Joaquin. Hindi mo anak si Jeremiah. Anak ko siya sa ibang lalaki. Dumilim ang rehistro ng kanyang mukha. Hindi mo siya anak sa ibang lalaki. Anak ko siya. Obvious naman dahil magkamukha kami. Ganon na ganon ang mukha ko noong bata pa ako. Ang kapal mo. Di mo siya kamukha. Ngumisi siya, ipakita ko pa sa'yo mga picture ko noong bata ako eh. Inirapan ko siya. Pakialam ko sa mga picture niya noong bata siya. Basta di mo siya kamukha, period. Umuwi ka na nga. Pagtatiboy ko sa kanya at binuksan ang gate. Sugar, please. Tito Alden. Shit. Mahina akong napamura nang lumabas sa bahay si Joaquin saka tumakbo palapit sa gate. Tito Alden, di pa po ikaw uwi? Nakangiting tanong ni Joaquin. Hindi pa anak, nag-uusap pa kami ni mama mo eh. Nakangiting nilusot ni Alden ang kamay sa rehas ng gate saka hinaplos ang mukha ni Joaquin. Kumunot naman ang noo ni Joaquin. Bakit niyo po ako nituwag na anak? Kinabahan ako sa tanong ni Joaquin. Joaquin, anak. Dahil ako ang papa mo, baby. Alden. Saway ko kay Alden pero di tiningnan at kay Joaquin lang nakatingin na ngayon ay nanlalaki na ang mata. Ikaw po ang papa ko. Yes, baby. Ako ang papa mo. Tumakbo palapit sa akin si Joaquin at yumakap sa bewang ko habang naiiyak. Mama, papa ko po pala Tito Alden. Umuwi na siya galing abroad. Umiiyak nang sabi ni Joaquin. Napapikit ako ng mariin at tila may sumuntok sa dibdib ko dahil umiiyak ang anak ko. Ayokong nakikita siyang umiiyak. Damilat ako sinama ng tingin si Alden na nakatingin kay Joaquin na umiiyak. Napapahalukip ako habang nakasandig sa pinto. Pinapanood ko si Alden at si Joaquin na naglalambingan sa maliit naming sala. Wala na akong nagawa ng papasukin ni Joaquin si Atlas dito sa loob ng bahay. Heto nga at nakakandong na siya sa kanyang ama. At itong si Alden naman talagang feel ang pagiging papa kay Joaquin. Well, siya naman talaga ang papa ni Joaquin. Pagbibigyan ko lang siya ngayon dahil umiiyak si Joaquin. Kahit hindi magsalita ang anak ko ay alam kong sabik siya sa ama at kitang-kita yun ngayon. Ang alam nga niya ay nasa abroad ang ama niya. Yun kasi ang sinasabi ni Leia kapag nagtatanong tungkol sa ama si Joaquin. Ang saya pagmasdan ng mag-ama mo no. Nilinggan ko si Leia na nasa likuran ko lang at nakasilip sa mag-ama habang sumisip-sip sa straw ng soft drink. Bumuntong hininga ako. Masaya ako para sa anak ko. Pero di ako masaya na nakita ko ulit siya. Pwede nga. Inirapan ko si Leia, tumawa lang siya. Dapat lang na maging masaya ka para kay Joaquin. Nakita mo naman tuwang-tuwa siya na makita ang papa niya.
Hindi man nagsasalita ang batang yan pero alam kong sabik siya sa kalinga ng ama. Hindi kami okay ni Alden. Hindi imporket na pasaya niya ang anak ko, dahil nakilala na siya na papa nito ay mawawala na, ang sama ng loob ko sa kanya. Alam mong hindi biro ang pinagdaanan ko, Inson. Alam ko, Inson, pero para sa anak niyo dapat maging okay kayo. At least maging civil kayo sa isa't isa, kung wala na talagang pag-asang mag-comeback kayo. Tiningnan ko si Leah. Ganon-ganon na lang ba yun, Inson? Pagkatapos ng lahat magiging okay. Kami alang-alang sa anak namin. Anong gusto mo? Magsumbatan kayong dalawa tungkol sa nakaraan nyo sa harap ng anak nyo. Di na stress lang, ang anak nyo baka maghanap na lang siya ng bagong mama at papa. Natahimik ako sa sinabi ni Leah. Ayoko namang ma-stress si Joaquin sa amin ng ama niya. Pwede naman yun magsumbatan kayo mang dalawa ni Alden pero wag sa harap ni Joaquin at hindi niya dapat naririnig. Tapos kapag nakaharap ang anak nyo umakto kayong okay. Ganon ka-simple. Kayo ang mag-adjust para sa anak nyo. Pero tingin ko naman sa ex mo wala naman siyang problema. Halata sa hitsura niya miss na miss ka rin niya. Nakita ko nga niyakap kanya kanina Nakangising tura ni Leah sa huli. Inirapan ko siya at humugot ng malalim na hininga. Ang sabi niya na aksidente daw siya 5 years ago habang papunta siya sa airport at pabalik ng Zambales. Nagising na lang daw siya nasa hospital na at walang maalala kaya hindi niya ako na-contact noon. Sumanghap si Leah at namilog ang mata. Totoo ba yan? Nagkibit balikat ako. Ewan ko. Hindi ko nga alam kung maniniwala ba ako sa mga sinabi ni Alden. Pero hindi ko naman ramdam na nagsisinungaling siya, o nabubulaga na naman ako sa samot-saring nararamdaman ko ngayon. Jess, sa tingin ko kawalan ng komunikasyon ang naging problema niyong dalawa. Pag-usapan niyo yan ng puso sa puso para magkaintindihan kayong dalawa alang-alang kay Jeremiah. Sige, pasok muna ako sa loob magkwarto para makapagbihis. Pumasok si Leah sa loob ng bahay. Nagkatinginan saka nagtangguan pa sila ni Alden. Naiwan naman ako sa may pinto at nakatayo lang habang pinapanood, ang dalawa sa walang katapusang kwentuhan. Kahit paulit-ulit lang ang kinukwento ni Joaquin ay matamon pa ring nakikinig si Alden. Ngayong magkatabi sila madaling masabing mag-ama nga sila, dahil sa laki ng pagkakahawig nila. Parang batang version ni Alden si Joaquin. O diba? Ako ang nagpakahirap mag-isa sa anak namin, pero hindi ako ang kamukha. Kaya ang sarap-sarap kutusan ni Alden. Alam mo po ba papalagi po akong madaming star sa Ishkel. Dito takamay ko kanina may 3 star ako nabula lang kasi nagwash ako. Nakangusong sabi ni Joaquin sa ama at pinakita pa ang likod ng kamay na malinis na. Talaga, matalino pala ang baby boy ni Papa. Ani Alden at hinalikan ang maliit na kamay ni Joaquin tumawa naman ang anak ko. Lagi din po ako nibibigyan ni Nana ni Tata ng pela pag may star ako. Pagbibida pa ni Joaquin. Siyempre dahil nandito na si Papa bibigyan din kita ng maraming pera. Talaga po Papa, namimilog ang mata na wika ni Joaquin. Oo naman, lahat ng pera ni Papa para sayo. Ngumuso si Joaquin. Sabi po ni Tita Leah nagtatrabaho po ikaw ta abroad para malaming pela, pero ayaw ko po ng malaming pela gusto ko po dito na lang ikaw ta bahay Papa. Sabay yakap ni Joaquin sa bewang ni Alden nagsusumamo ang mga matang nakatingin sa ama.